Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Papalapit na ng papalapit ang pagtatapos nitong Esports World Cup na kung saan ang champion ay tatanggap ng $250,000. Ito pong kalaban ni world number 1 Magnus ay isa ring pambatong talagang may tinik na si Nihal Sarin. Ang daming malakas sa bata ngayon sa India mga kamatyas. Pragdananda, Nihal Sarin, Gukesh, ang dami nila. Talagang wala kang pipiliin, malakas lahat. Pero kakayanin niya ba si world number 1? Yun ang tanong. No? Pumili po ako ng best game nila sa kanilang match. At susunod naman natin ang mainit na naging bakbakan between Levon Aronian na talagang ang ganda ng momentum ngayon versus Hikaru Nakamura. Nagbabalik matapos matalo kay Ferrugia. Umaakyat talagang gusto talagang humabol. Yan po ang aalamin natin mga kamatsas. Pero bago po yan, sagutan muna natin ang puzzle na palagi nating iniiwan sa ating mga videos. Ito po yung kahapon, ano? It's Black to Play. Congratulations sa mga nakakita. Queen takes Knight Sacrifice. Ito pong puzzle na to ay hatid Check. sa atin ng Internet Chess Club. Kaya sa mga wala pa pong account, gawa na po kayo. Free lang ang account nito. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. It's Black to Play mga kamatsas. Ano kaya ang spectacular na gagawin na naman dito ng Black? Ayan, sige po ha. At sa comment section po tayo mag-usap mga kamatsas. Re-replyan ko po kayo doon. Alright. At maibalita ko rin po bago tayo magsimula, this coming August po, no, sa Vista Mall Event Center, Santa Rosa, Laguna, gaganapin po ang ating Kamatyas Federated Rapid. One day lang po yon mga kamatyas, open division and kiddies. Free registration ito, kaya pasensya na po sa mga di nakapasok. Talagang ang bilis po, pagka-post kagad, puno kagad, kaya pasensya na po kayo mga kamatyas. Pero pwede kayong manood doon. Napakaganda ng venue. At ang Philippine team, men and women, ay lalaro po mga kamatyas. Tingnan nyo po yung lineup po. Ang lakas ng lineup. Ayan kung inyo pong nakikita. Pupunta rin po si Grandmaster Eugene Torre as our special guest speaker mga kamatyas. Okay po, and maraming salamat sa ating sponsor, National Master David Almirol Jr. Okay, ito pong crucial game na ito ay matindihan. Ang ginawa ni Nihal ay nag-D4. Knight F6 naman si Magnus, Knight F3, B6. Ayan, pagka ganyan, approaching Queen's Indian. Pero nag-Bishop G5, aba, kakaiba. Nag-E6, ayan. Knight BD2, Torre attack ang ginamit dito ni Nihal. H6, at nag-Bishop H4, Bishop B7, at nag-E3. Okay, para ilalabas ng yung light square bishop, de-develop, Bishop D3, at kumapture sa D4, capture, at nag-Bishop E7. Okay, develop lang, at nag-castling, at nag-rook E1. Ganyan po talaga yan para ipang-control na kagad yung Torre sa E-file. At dito nag-D6 at nag-A4. Ayun, no, pipitik ng A5 para makapagbigay ng pressure sa queen side. Nag-A6 para ang plano kung mag-A5 man, may push B5 at mananatili pa ring solid ang pawn structure dito ng black. No? Kaya dito nag-C3 naman si Nihal para mapatibay naman ang D4 at nag-rook E8. Ayan, handa lang. Kumbaga, naghahanda lang dito si Magnus, no? At dito po mga kamatyas yan ang novelty. Kasi ang old lines na palagian ay Knight BD7. Yan ang laging ginagawa. Balik tayo dito sa rook E8. Knight C4. Knight BD7. At nag-Bishop G3. Queen C7. Ayun, okay. Kung kanina po nasabi kong novelty yung rook E8, ngayon bumalik uli sa pagka-bookline kasi na-transpose ito sa bookline na position. Na-transpose kaya bumabalik po yan sa pagka-bookline eh. So, rook E8, knight E3, bishop F8, iyan na ang tunay na novelty. Palagay ko wala nang transposition dito or hindi na mahahabol pa ang ibang position. So, ito po, ang old lines ay rook AC8 at may tumira na rin ng knight H5. Ayan. Pero bishop F8, no, sa early stage na to, ramdam na ramdam ang nagpapakiramdaman sila kumbaga. So nag queen E2 para sa akin po okay lang naman 'yan, ano, kasi pag angat parang ma-develop yung mga tore, pero binad mo ba ng computer? Ang gusto ng computer ay knight to D2. Ayan, pangalawa H3, pangatlo bishop H4. So balik tayo sa queen E2 at nag-G6. Ayun, gusto naman dito ni Magnus na yung bishop ay i-develop sa G7. Pero kung computer po ang ating tatanungin, ang gusto niya dito ay knight to E4 at gusto niya rin po ng knight to H5, ayun, para huntingin talaga yung dark square bishop. Pero nag-G6 si Magnus, nag-H3 dito, okay, extra pasingaw para magka-atakihan man sa ilalim, at least anytime may pasingaw na po. And nag-queen to C8,
Ayan, nag-knight to C4. And the Queen C7. Aba, pabalik-balik. Queen C8 ulit. At nag-knight D2. Nag-iba si Nihal Sarin. At nag-E5. Okay, break na kagad para mag-take effect na kagad. Pressure ang white dyan. Lalo na nandyan ang E-file. Capture. Bishop C2 and the Queen C6. Ayan, may mga paparating na pressure pero hindi pa naman makakapture po yan dahil may knight pa. At dito nag-bishop H2, abang lang din. Rook AD8, okay, tamang develop lang ng mga tore. Knight F3, bumalik ulit. Ito yung mga islug-islugan mga kamatsas na kailangan maingat ka talaga. Kailangan maingat ka sa mga positional play na yan eh. O, Bishop G7 at nag-Rook AD1. O, paunti-unti lang. B5. Ayun, ganda rin ng B5. Kasi ang basa ko po dito, may paparating na Knight to B6, Knight C4, mga ganon. Capture lang and Bishop B3. Ayun, nilipat dyan ni Nihal ang pressure sa F7 pero nag-Queen B6 lang si Magnus. Knight D5 sinabay na. Another bad decision daw. At kitang-kita sa evaluation bar na talagang lumamang kay Magnus. So, ang gusto ng computer po ay Bishop A2, Bishop to C2, pinababalik, and H4. Ayun. O, yan ang mga tira na accurate ng computer. No? Pero, balik tayo sa Knight D5. Capture, nag-E4 lang. Okay, umatake muna si Magnus. And the Knight H4. Parang walang tatamaan to dito ah. Okay, capture, and Knight C5. Ayun na po, unti-unti nang sumasang-ayon dito ang computer sa mga tira ni Magnus, no? Rook D1, Knight D3, okay. Capture. Pwede bang capturein? May bitin pala dito. Nag-G4 muna. Para yung knight po ay mailagay dito tapos mai-convert mai-maneuver sa E3. Pero nag-B4. Kumbaga ayaw na ni Magnus na hayaang makaporma pa. Gusto na kagad niyang wasakin ang pawn structure na yan. Bishop G3. Sinuportahan lang. No? Para ka-capture na dito. Okay. Capture at nag-Queen C6 dinipensahan. Nag-Knight G2. Kinapture na. So dito po maliwanag na 1 pawn up or na 1 pawn down ni Magnus si Nihal. Knight F4. Okay, atake at nag-Queen C4 at nag-Queen C2 pin. Nag-King H7, good move. Yan ang matindi kay Magnus mga kamatsas. Biro mo yung simpleng tira na yan pero yan pala accurate. Lalim ano? Queen E2, okay pin, pero bad move. Dapat daw ang tira ay Knight E2. Ayun, para atakihin yun. Okay, balik tayo sa Queen E2. Bishop E5 si Magnus, King H2. At nag-Queen to B3. May Knight takes F4. Tapos may bitin sa tore. Kinapture na. Pag kinapture dito, capture ba yon? Kinapture lang din ng tore. Okay, so tingnan lang muna natin mga kamatsas. Pag kinapture yan, hindi naman kakainin kasi nakikita ko kaya gusto kong tignan. Pag kinain kasi parang may ganun. Sabi ko kako parang unstoppable. Yung pawn sa F7 kahit tabihan suportado naman ang queen. So parang may mali ano, kaya ako binalikan ng ganyan pero pag kinapture pala ito dito pupunta. But still the position ay winning pa rin. Ang laki na ng lamang ng black ni Magnus. Ayun, balik tayo dito mga kamatsas. Rook takes D3. At nag-Queen takes E4, capture. Ayan. Bagamat dito ay quality up si Magnus pero hindi pa rin po madali. Kasi tag 3 pawns lang yan. Tapos same side pa. Mahirap pa ito. Queen F6, Queen F3 hamon. Tinanggap na dito ni Nihal. Ayan. Para pahirapan niya si Magnus kung paano i-convert itong ganitong klaseng endgame. Pero actually mahirap po talaga to. Hindi biro. Pero ang technique niyan, syempre, kailangan paparatingin ni Magnus dito yung kanyang king hanggat maaari. Ganyan ang theory niya, pumupunta yan sa ilalim Okay? At capture bishop to E3 pero this time pala, talo na pala dito talaga ang puti. Wala na palang chance makadraw yan. Galing ni Magnus sa endgame talaga. Tingnan niyo po. Kailangan lang matalas ang mata mo kagaya ng mga ganyan, yung mga huling sundot. Kailangan tignan ng mata yan. Kailangan tignan talaga kasi para di ka malibrihan. Tingnan niyo po yung pangangalaga ni Magnus sa position kung paano niya unti-unting palalakihin yung kanyang advantage. Yun, tiniret ito, depensa,
And the F4, naku po, ito na yung paparating, naku po, napakalakas. Bishop F6, ayun pala ang conversion. Okay. Yan ang the best conversion. Bishop B2, of course, hindi pwedeng capturein. May stalemate, pero pag tira ng King E2, ito naman ang paparating, unstoppable. Nag-resign po si Nihal Sarin. Umabot ng 70 moves sila. At ang naging score nila ay 2.5, 0.5 lang si Nihal Sarin. Grabe. Lakas na ako dito kay Nihal, lalo na sa Blitz Rapid. Yan, malakas sa mabilisan yan eh. Pero dito kay Magnus, di pa rin umubra. Okay, lipat naman po tayo. Levon Aronian versus Hikaru Nakamura. Crucial game po ito mga kamatsas. Last game ito at talagang kung sino manalo, siya ang mare-retain dito sa bracket stage. Okay, time control, wala bang nagbago? Itira lang natin ang first move. Ibig sabihin, hindi po ito Armageddon. Pantay lang kasi. Ayan. Okay, at nag-C4 si Naka. E6, Knight C3, and Bishop B4. Kung tawagin po natin ay Nimso Indian. At nag-Queen C2, castling, nag-A3, kinapture na ang Knight, capture, at nag-D5. Ayan, grabe, ang tanda na ng Nimso Indian battle, ano? Panahon pa nila Karpov talaga, bugbog na Nimso Indian eh. B6 para i-develop ang Bishop, at kinapture na yung D5, capture, at nag-Bishop D3, develop, Bishop A6, okay, at kinapture lang, capture, and the Queen C6. Okay, kasi misplaced yung Knight, ano? Wala mapuntahan, di makabalik, mabibitin yung Torre. So ito pong Queen C6 ay medyo parang nakakailang ang ginawa ni Naka. Nag-Queen to C8, ayun, Queen C8 ang novelty, Queen E8 ang old line na palagi ang ginagawa mga kamatsas. Queen E8, pero Queen C8 ang ginawa ni Levon. Knight E2, nag-rook to D8 at dito nag-bishop to D2, rook D6, Queen C2, atras lang at nag-knight E4, okay? Para i-pressure ang bishop and may nakikita po ko ditong rook lift na rook G6, mga ganun-ganun mamaya. In F3 muna para mapaalis yan, kinapture-capture at nag-C5. Ayun, syempre, kailangan po makipagsabayan din sa sentro. Kinapture lang, capture, ops, may threat, nag-rook D1. Yun nga lang, ang hindi maganda dito sa position ni Levon Aronian, hindi ko po gusto yung kanyang isolated pawn sa D5. Samantalang si Naka solid po ang kanyang pawn structure. Knight E6 at nag-castling. Queen to E8. Mukhang ang plano itong isang Torre ilalagay dyan. At nag-Knight G3. Nako, may planong manggugulo going to F5. Nag-Rook AD8 lang. Knight F5 at truss lang. At nag-Rook E1. Yan ang mga islog-islog na sinasabi ko po sa inyo, mga kamatsas. Kailangan marunong po tayo niyan. Magtiyaga sa mga ganyang islog-islogan. No? Mga positional move na tahimik pero malaman. Knight H6 checking G7 at nag-Knight G4, nag-F6. Kasi na-pressure po dito si Levon. Naramdaman ko dahil dyan, ayaw niyang magpa-check eh. Ayun. Pero ang accurate move pala ay H5 mga kamatsas. O kasi kung check naman, mali, may D4, sasalubungin lang with tempo. Dalawa po yung hanging. Kung capturing naman ito, HG4, kapag nag-D5 checking H7, ay hindi pa rin pala pwede. Bitin ng Torre sa ilalim. Okay, so maliwanag na po ano. O balik tayo dito sa ginawang F6 at nag-E4. Okay, may check doon. Kinapture lang dito ni Levon Aronian at medyo in-underestimate niya mga kamatsas. O hindi niya nakita. Pakapagod na rin ang mata, no? Di yata napansin nyo, no? Kasi dapat ang tira daw dito ay Queen E7. Para kung chumek man doon, King H8 lang or King G8, okay lang. Yung pawn sa F6 depensado. Pero dahil sa ginawang ganun, pag tira ng Queen H6 check, resign si Levon. Grabe, ganun kabilis mga kamatsas. Bakit po nag-resign? Kasi kung magki-King G8, imagine niyo po, Knight takes F6. At kung magki-King F7 naman, Queen H7, pag hinarangan, Knight, may ganun eh. May ganun talaga. King F8, Queen G8, checking E7, naku, capture, wala. Fatal, lasog-lasog mga kamatsas. Pagka pumunta naman dito, matchas naman on the spot. Grabe, ang ganda. At dahil po dyan, dahil nanalo si Nakamura, talagang dumire-diretso, no? Ang kalaban na ni Naka ay si Magnus. Ayun, nagharap na naman sila. Ang liit talaga ng mundo, mga kamatsas. Litong mundo sa kanila, no? At ayan, makibalita po tayo mga kamatsas right after ng kanilang bakbakan. At meron na pong pairing sila eh. Pero makikiabang pa rin tayo, no?
At mamaya pong gabi magpe-prepare na kami sa venue para sa kinabukasan sa Vista Mall, Santa Rosa, Laguna. So sa mga pwedeng manood doon, kita tayo ng face to face. Kamustahan po tayo. Nandun lang naman ako. Titingnan ko po kung makakapag-live stream ako doon or kuha-kuha lang ako ng mga clips para pang-promote din sa ating tournament. At naku, napakaraming masters doon. Nandun si Grandmaster, our living legend, Eugene Torre. And then nandun din si GM Joey Antonio, GM Lilo, WGM Fraina, ang ating first woman grandmaster ng bansa. Ayan, at iba pa. Talagang loaded po ito. Considered na malakas sa torneo talaga ito. Federated pa, mga kamatsas. Kaya magkita-kita po tayo. No? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo, mga kamatsas. Yung inyong pong munting suporta, yung inyong hindi pag-i-skip ng ads dito sa ating YouTube, malaking tulong po yan, mga kamatsas. Malaking suporta po yan sa aming nag-organize ng tournament, mga kamatsas. And of course, maraming salamat sa aking minamahal na sponsor, ating minamahal NM David Almirol Jr. na napakabuti po ng kanyang adhikain dito sa chess, no, na matulungan especially na magkaroon ng rating at magkaroon ng FIDE IDs ang mga players natin, and all in all ma-convert balang araw na maging federated talaga yung mga players and considered international standard na rin. Kasi ang FIDE ay pang-international yan, mga kamatsas. Kaya maraming salamat po sa inyong mga suporta at suporta rin sa amin ni Sir David. Thank you po. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.